adventure bike. Ito nga palang nasa harap natin ngayon is 790 Adventure ng KTM. So, kita nyo naman, orange and black, napaka-pogi, and may konting white. So, ngayon, pinapakaramdaman natin yung bike atras sa bante, and yes, sobrang gaan, napakagaan niya. Pero, syempre, mas magaan to kapag nasa sementadong lugar, pero kapag nasa mga bato or sa may graba, mabigat to for sure, and medyo mahihirapan ka. May katangkaran din itong adventure bike na to, pero hindi naman siya ganoon katangkad comparing sa Duke 200 ko. Tiptoe pa rin, manageable, pero kaya-kaya naman. And ngayon, ayan, test ride na kami, and kasama na naman ulit natin yung isa sa mga KTM instructor or employee. Sinasamahan niya tayo dito test drive dito sa loob ng Arca South. So kapag wala sila, baka masita tayo at baka tigitan pa tayo kasi may limit na 60 kilometers per hour sa kalsada na to. So kinikilala ko pa lang yung motor, and masasabi ko yung torque niya or yung engine brake niya, hindi siya ganun ka-aggressive like 790 Duke. So sobrang bait, and ito, kinakapa ko pa yung speed, and medyo may konting brake ng konti. And ayun, medyo tuldok na yung mga kasama ko, medyo tuldok na sila sa harap ko. Mamaya iwan na ako niyan. So sa category na to, may dalawa silang variant, which is yung S nga at saka yung R, at ang difference lang nilang dalawa is ang suspension at ang ground clearance. So according sa mga nakausap ko sa KTM, ang S variant is more street and less off-road. So bale parang 80% road or on-road and 20% off-road. Ang R variant naman is more on off-road at less on-road. So baliktarin yun na lang. So ang seat natin sa 790 Adventure S is napakalapad and napakalambot. Okay to para sa long ride. And also yung sa pillion seat or yung sa angkas nyo, napakalambot din siya and sobrang napaka-comfortable. Trinay ko rin nga pala ito off camera, nasakyan yun sa passenger seat, and yes, very comfortable naman, and napakalambot niya. Sa unang tingin lang, medyo nakaka-intimidate yung laki at lapad ng 790 Adventure S or at R, pero pag nasakyan mo na naman ito, parang sasabihin mo, wala lang, parang ang nipis lang niya tignan. Ang 790 Adventure S na to at saka R or lahat ng bikes ng KTM 790 and above, meron na siyang steering damper or stock na steering damper. So hindi mo na kailangang mag-isip kung saan ka bibili, and hindi mo na kailangan mag-isip kung kailan ka dapat bibili. So standard na siya, and napaka-safe to sa high speed. Ang clutch, napakalambot. Kahit slow run, parang wala lang at hindi ka agad mangangalay. Power and torque is enough para sa city driving and long ride. Ang shifting niya is napaka-smooth, at kung gusto mong bumangking, ang sasabihin lang ng motor sa'yo is, sige lang, bumangking ka lang, akong bahala sa'yo at sa balance. So, steering, napakalaki ng turning radius. Suspension is parang wala lang. So, meron nga pala ditong mga humps, and trinay ko din talaga siya na patakbuhin. Sustain gas, no brakes, at nakatayo. So pakiramdam niya, yes, ramdam mo yung yung humps, pero or napaka-sporty at napaka-stable pagdating sa mga ganong situation. Ang windshield naman niya is nakakatulong talaga para i-redirect ang hangin pataas papunta sa taas ng helmet natin. So goods ba ang 790 Adventure S sa mga rider na galing lower CC? Ang sagot ko, pwede. Basta meron kang proper training, alam mo yung mga basics kapag dating sa mga big bikes
or may alam ka pagdating sa mga naked bikes, alam mong ibalan. And kung iniisip mo mag jump from 200cc and hindi mo na kailangan mag 400cc, yes, pwede. Sa point na to, kitang-kita ko talaga yung mga kasama ko nandun na sa dulo, and masasabi ko lang na ganito pala mag group ride ng mga big bikes or malaki ang motor. So yun, balik tayo. Last comment ko na lang dito sa 790 Adventure S is napakasarap niyang i-drive. Pero ang downside lang talaga ay hindi siya pwedeng isingit-singit basta-basta, lalo na dito sa Manila. Pero yung init, hindi mo masyadong ramdam. Kung bibili ako ng adventure bike, isa to sa mga pwede kong i-consider kapag may pera, syempre. Na-enjoy ako sa test ride na to. So KTM, sa susunod po ulit, and thank you sa opportunity and sa uulitin at more bikes to review and to experience. So sa mga specs, check nyo na lang ang ibang video dito sa YouTube or sa other social media platform para tulong na lang din sa nila. So susunod na lang po ulit. Anything else na na-miss ko, paki-comment na lang po sa comment section, and doon natin pag-uusapan, and malay natin yung susunod nating video is all about on that comment. Okay po, babush. Solid.